Basic nga pero ito ay pinaka-importante sa lahat. So good morning po sa atin. Ngayon po pag-aaralan po natin yung basic na katotohanan ng Christianity na alam nyo, marami pong pag tumatagal, mga Kristiyano man at matagal na sa pananampalataya, no? Sila ay nahuhulog pa rin sa law. Nahuhulog pa rin sila sa batas ni Moises na ito naman po hindi naman po required na sa ating mga mananampalataya. Yes, sabi ko po yan, ang ending, kinokondemn na ang sarili dahil daw hindi nakapag-church, dahil daw hindi nagamit doon sa gawain ni Lord, nagkasakit daw siya. Yan po ang dahilan kung bakit ito po ang topic ko po ngayon. May nag-post po sa Facebook na ngayon daw meron siyang karamdaman kasi hindi raw siya nagpagamit sa Lord. Ganun ba kalupit ang Lord? I don't think so. Baka iba yung Lord na kilala nila sa Lord na kilala natin. Ang Lord na kilala natin, siya yung nagbigay ng buhay sa atin upang magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi yung pag hindi ka naglingkod, parurusahan ka. Hindi niya sinabing direkta pero parang ganun yung tunog ng post niya, ganun yung dating ba? Di ba yung it factor nung post na yon. At ang ending niyan, pag sino makakabasa niyan, matatakot. And ang Panginoon hindi po nag-i-insert ng fear, nag-i-insert ng pag-ibig ang Panginoon. Kaya pag ang narinig nyo ay puro fear, well, mag-ship po kayo ang papakinggan nyo dahil hindi po yan ang tamang gospel. Ang gospel natin, simple lang po. Gusto nyo, basahin po natin. Maganda po Tagalog na ang dinala kong Biblia rito para at least mapatunayan po natin ano ba yung nagligtas sa atin, paano tayo naligtas, okay, makinig po mabuti, at doon sa kaligtasan na yon, paano gagamitin nyo ng Diyos. Simple lang, meron tayong 2 talata. Hindi kayo malilito. I only have 2 verses, powerful enough for us to understand the basic of Christianity. That is the love of Jesus towards the whole world. Siguro isipin nyo John 3:16. Well known po talaga yan. Pero ito po kasi binigyan din dito ni Apostol Pablo yung katotohanan ng kung paano tayo naligtas at ngayong ligtas na tayo, paano na? Ano ang gagawin natin? Ayun, makinig po ang buti. Pakibuksan po mga Biblia natin sa Efeso, Kabanata 2, 8 hanggang 9. Mga taga-Efeso, Kapitulo 2, 8 hanggang 9 po yung mga bersikulo. Okay? Bibigay ko po sa inyo. Basahin po natin mabuti. Yan. 8 hanggang 9. Yan. Mga taga-Efeso, Kabanata 2, 8 hanggang 9. Okay? Okay? Itutuloy ko mamaya sa gist dahil importante rin po yan. 8 hanggang 9 muna tayo. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Diba? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. That's it. That's the key term. Upang ang sino man ay huwag magmapuri. Mayabang ang tao Mayabang talaga ang tao. Likas sa tawang mayabang. Kaya nga ang Panginoon na ang bumaba upang ang kaligtasan na tatamihin natin ay hindi natin pwedeng ipagmalaki sa harapan ng banal na Diyos pagdating ng panahon. Si Jesus na po nagkatawang tao, binigay niya ang buhay niya para sa atin. Okay? Importante po, alam mo kung paano ka naligtas. Hindi yung naniniwala ka nga naligtas, kapag nagkasala ka, nawawala raw ang kaligtasan. Hindi po totoong nawawala ang salvation. Ang salvation po ay regalo. Kaya pag regalo yan, forever yan. Buhay na walang hanggan. Saan ka naman nakakita ng buhay na walang hanggan tapos nawawala? Ano yan? Eh di pag nawawala ang salvation, that's not eternal life. That's temporary life. Diba? Ang salvation po binigay sa atin minsanan, libre. Libreng alok ng kaligtasan. That's true Christianity. Hindi nawawala ang salvation. Ang salvation po ay forever. Secured. Okay? Ngayon, ito po, yung mga gawa. Sabi ko may bonus tayo, bigay ko yung G's, no? Ito po, basahin na nga rin natin. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran.
upang lakaran natin ng mabubuting gawa. Bagamat hindi nagliligtas ang mabuting gawa, ito ay bunga at resulta ng ating pananampalataya doon sa tinapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya sabi ko sa inyo, kung gagamit kayo ng Tagalog na Biblia, make sure ito yung ang Biblia 1901. Dahil ito po ay napaka-accurate nito, nakasalig po ito sa King James. Napakaganda po talaga. Kahit nasabihin mong nagkakatang twister ka na, yes, ako minsan talagang, grabe, nagkakawindang-windang ako, pero nauunawaan ko. The more na nawiwindang ka, the more na nauunawaan mo, kasi uulit-ulitin mo yung talata. This is a very wonderful. Pinangregalo ko po ngayon ang Biblia. May niregaluhan uli ako. Pero mga niriregaluhan ko po, makinig po mabuti, ang niriregaluhan ko nitong ang Biblia, yung mga matagal na rin na Kristiyano. Kaya na nakikita kong na hindi naman bumibili ng Bible, binibigyan ko ng bagong Biblia para may bago silang kopya. Kasi maganda po yung maganda po yung papel ngayong bago. Pero the same pa rin po yung hindi po ito nag-revise, no? Walang revision ito, kaya maganda po siya. Kaya gustong-gusto ko po ito sa Tagalog. Inaaral ko. Maganda rin po yung isang ang Biblia na bagong labas, no? Na merong 2001. Meron akong Bible dati, meron akong Bible na gano'n, yun ang ginagamit namin ng Bible study namin dati, maganda rin po. Pero iba kasi ang dating nitong original na ang Biblia, dahil ito po ay talaga pong masasabi po natin na talagang yung accuracy niya, talagang nandoon po talaga. Okay? So, ayun. So, mabalik po tayo dun sa topic po natin, no? Tayo po ay mga nilalang upang gumawa ng mabuti. Okay? Bunga yun ng pagiging ligtas na natin. So, tingnan po ninyo, ulit natin. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Kaloob ng Diyos. I-take note natin yan, kaloob ng Diyos. Yung righteousness mo, sabi ko nga po, ito'y ibinihis sa'yo. Hindi ikaw ang nagbihis, ibinihis sa'yo, ibinigay sa'yo. Di ba? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Inulit pa sa 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Mayabang ang tao Di ba? O Lord, naglilingkod ako sa iyo, ha? Yan, Lord, ha? O tapos pag tumigil sa paglilingkod, makokondemn siya, akalain niyang pinaparusahan siya ng Diyos. No. Kung nagkasakit siya, baka may nakain siyang bawal, baka may nakain siyang something. Hindi dahil sa pinaparusahan siya ng Diyos. Hindi po ganon. Please don't get the wrong impression, dahil ang Diyos po natin ay mabuti. Nagbibigay siya ng buhay. Kung may may sakit dati, lumalapit sa Kanya. Nung nagkatawang tao siya, lumalapit sa Kanya mga nagkasakit, pinagagaling niya. Hindi niya parurusahan. Di ba? Saka nakakita ng ganon. Jesus is the God of love. Everyone must know it. Ikalat natin yan. Jesus is the God of love. Mahal niya mga tao. Hindi niya i-condemn ang mga tao. Ay, kasi hindi nagbasa ng Bible. Ay, kasi hindi ang babaw naman niya pag ganun siya. Hindi ba? Hindi po siya ganun. Maibigin, maunawain ng Diyos. Lagi natin nalagay dito yan. Mahal niya mga tao. Hindi niya sasaktan ng mga tao. Hindi siya nananakit. Okay? So, napaka-importante po yan na alam po natin kasi yan. Okay? Para tayo po ay hindi maligaw ng mga maling turo. Wherein naglipa na po dahil po akala talaga nila yung kanilang pagdidevotion, yung kanilang gawain, activities sa church, yung pagdalo nila sa simbahan, yan ang magbibigay doon ng pogi point sa kanila. Nope. While yung tandaan nyo, yung mga good works natin, may reward po yan sa Bema Seat. Pero hindi po yan sukatan ng kaligtasan. Tandaan nyo po yun. Kaya huwag nyo i-condemn ang mga sarili po. Dahil si Jesus po hindi nangongondemn. Stop condemning yourself. Yan. Jesus loves us. Okay? Grabe. Uulan na naman po yata. So, saluhin ang biyaya ng pagpapala. Okay? So, yan. Thank you po sa panonood ninyo. So, Jesus is so good. Yan po sila. Okay? Have to wrap this up for now. Sila. Yan ang mga angels na padala ng Lord, no? Yan. Ito po yung Bible. Sinasabi ko. Okay? Ito po ay ang Biblia. Dapat ito po ang gagamitin po natin kung talagang Tagalog ang ating Pero yung magandang balita Biblia, maganda rin. Mas maganda po ito.
God bless.